Okay na? Double check na lang ulit baka yung live natin. Sayang kasi yung coverage din para mabalikan. Okay na? Ayan. Okay, sige. So, isang mapagpalang umaga no sa bawat isa. Tayo ay dadako sa ating pag-aaral patungkol sa Heidelberg Catechism. Again, blessed Happy New Year sa bawat isa at tayo ay babalik sa lesson 1 o sa Lord's Day 1 I mean. Sa Heidelberg Catechism, which is ang matatalakay natin is the question and answer 1 and 2. Okay? So before we start, let us pray muna, mga kapatid. Tayo manalangin, aming Diyos na dakila sa lahat. Pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang linggo, sa inyong katapatan na idinulot sa bawat isa sa patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan, sa patuloy na pag-iingat at sa patuloy, Panginoon, na paggabay sa amin sa aming spiritual life, O Lord. Dalangin po namin sa umaga pong ito. Sa amin pong pag-aaral, kayo po manguna sa bawat isa, magbigay ng karunungan na mula sa inyo, Panginoon, upang sa gayon, maunawa namin ang aming mga tatalakay ngayong umaga, and also give us heart, O God, na magsasubmit sa inyong mga salita, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Okay, so bilang panimula, brief lang na history dun sa ating book na pag-aaralan. Ang Heidelberg Catechism, ito ay primarily na ginawa o authored by Zacharias Ursinus. So even yung ating commentary na ginagamit dito, sa kanya mismo galing. So that talagang hindi tayo maligaw, And ito ay ginawa niya noong 1534 to 1583. At kasama niya rito si Caspar Olevianus. Siya yung nag-assist in shaping this catechism in 1536 to 1587. At ganoon din naman 1563 under the commission of Elector Frederick III of the Palatinate, a devout reform ruler who commissioned the catechism to unify Protestant teaching in his territory and making it a standard confession in the Reformed tradition. So dati, itong Heidelberg Catechism, parang minor lang na lesson sa amin to noon eh. Although natatalakay namin, pero parang minor lang. Para ka lang nag-aral ng attributes of God, What I mean is that hindi siya yung parang necessary na pag-aralan. Which is, kung ating titignan, is talagang very essential sa atin, And ang Heidelberg Catechism, it was written to instruct the mind ng people dito sa lugar na ito, yung mga especially those Reformed believers, So instruct the mind, unite the church, comfort the heart, lalo sa mga nararanasan nilang sufferings and trials. At ang title na ginamit natin dito is The Comfort of Belonging to Christ. So nilagyan ko ng title para tumatak sa ating isipan kasi parang binasa lang natin yan kung tatalakayin lang natin ng isang diretsuhan. At ang question dito, what is our greatest comfort in life and in death? Ano ba yung greatest, yung pinaka talagang dakila na makapagbibigay sa atin ng kaaliwan in life and in death? And another question is this: what brings you comfort in difficult times? Sayang nga, kulang yung time natin, pero maganda sana dito is magkaroon tayo ng interactive na pag-aaral since ito ay Sunday school, Pero pwede nyo namang isipin kung ano yung mga bagay na yun. For example, sa difficult times, syempre ang kailangan natin dyan, usually, in secular way, the family, di ba? If you're a Christian, syempre, it is God. Okay? Napakaraming paraan. Napakaraming kumbaga masasandigan ng ating comfort in difficult times. Many things give us temporary comfort, yung mga common comforts, di ba? Ngunit pag-aaralan natin ngayong umaga ang comfort na pang-eternal. We will explore
what the Heidelberg Catechism teaches us about the only true comfort in life and in death. Not just in life, but also in death. So, number one natin dito na main point ay ang pundasyon ng kaaliwan o yung Christ ownership. Sabi sa question and answer 1, so, pengi akong program, wala pala, di ko nalagay dito yung question. Thank you. So sabi sa question dito, ano ang tangi mong kalakasan at kaginhawaan or comfort sa buhay at sa kamatayan? Sabi rito, na hindi ko pag-aari ang aking sarili, sa halip ako ay pag-aari, katawan at kaluluwa, sa buhay at sa kamatayan, ng aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalaga o yung precious no, na blood at pinalaya niya ako mula sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. Iniingatan niya rin ako sa paraan kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit. Walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Tunay ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, binibigyan niya rin ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at ginagawa niya akong taos-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa kanya. So lagay ako dito ng I think apat na subpoints yun, apat na subpoints for us to understand yung mga point nung usapin na ito sa question and answer 1. So, una dito ay tayo'y pag-aari ni Kristo. We belong to Christ. So, anong theological point na pinupunto dito ng question and answer 1? The doctrine of union with Christ. So, itinuturo sa atin ng doktrinang ito na ang bawat mananampalataya ay spiritually united kay Christ. Hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa or own merit, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang union na ito, it is personal. Sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, 'di ba? Na Christ dwells in us. Okay? Ito rin ay corporate. We are members of his body, sabi ni Pablo sa 1 Corinto chapter 12 verse 27. At higit sa lahat, ito ay magpasawalang hanggan. Hindi temporal, no? Gaya ng sabi sa Roma chapter 8 verse 38 to 39, na nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. At dahil tayo ay pag-aari din ni Kristo, o pag-aari na ni Kristo, ang identity natin ay hindi na mula sa ating sarili. Kagaya ng sinabi sa Galatians 2:20, kundi kay Kristo na. Sabi nga ni John Calvin sa Institutes 3.7.1, we are not our own. Let not our own reason, nor our will, therefore, sway our plans and deeds. We are not our own. Let us therefore not set it as our goal to seek what is expedient or appropriate for us. So malinaw, na sinasabi rin sa Biblia, sa Romans chapter 14 verse 8, na kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. So makikita natin na ang katiyakan na tayo'y pag-aari ni Kristo, ang siya mag-aalis ng takot sa atin both in life's uncertainties at maging sa kamatayan. So, yan yung makikita natin dito, na tayo'y sa yung comfort natin na tayo ay belong to Christ. So sa paanong paraan din tayo naging bahagi ng pag-aari ni Kristo. Ito yung pangalawa. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So ang mapag-uusapan natin dito is the doctrine of penal substitutionary atonement. So sorry, medyo fast track tayo. At gusto ko sana i-discuss pa ng malalim. Pero sabi rito, ang kamatayan ni Kristo ay ang substitutionary atonement, para sa kasalanan ng kanyang mga hinirang na makikita natin mula pa dun sa Isaiah chapter 53 verse 5 and even the whole scripture na talagang before the foundation of the world handa na yung kordero upang patayin o katayin
for the sake ng ating kaligtasan or atonement. So he was pierced for our transgressions. So ang kanyang dugo ang nag-satisfy, not just to satisfy, but to satisfy fully yung divine justice ng Diyos. Anong requirement ng Diyos? Siyempre sa pamumuhay, 'di ba? Kailangan perfect eh. 'Yun yung minimum. And sa kumbaga estado ng isang iaalay, ano daw? Lamb without blemish. No, so it is only Christ na may ganong klase ng identity and character. Okay? So yun ay mababasa natin sa Romans chapter 3 verse 25. So God put Christ forward as a propitiation by His blood. At dahil na binayaran na ni Kristo ang kasalanan ng mga mananampalataya, ito ay nangangahulugang ang mga mananampalataya ay hindi na bahagi ng condemnation. Okay, sa Romans chapter 8 verse 1, sabi doon, there is now no condemnation for those who are in Christ. For those who are in Christ. So malinaw doon ha. And Zacharias Ursinus said, no, which is the writer of this book or Heidelberg Catechism, the price of our redemption was the precious blood of Christ, which alone could satisfy divine justice. At sabi rin yun sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, alam ninyo kung anong ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo. And admit it or not, we live our lives worthlessly by nature. At itong walang kwentang pamumuhay na ito ay siyang tinubos, no, ng hindi kung kaninong dugo, kundi ng precious blood ng ating Savior, ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dyan, no, sa ating subpoint C, tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng dyablo. Ito yung doctrine of Christ's victory over Satan. So bago dumating ang kaligtasan sa sangkatauhan, dapat natin maunawaan na ang buong humanity ay alipin ng kasalanan at ni Satanas. John chapter 8 verse 34, sabi ng ating Panginoon, everyone who sins is a slave to sin. Ang question, sinong hindi nagkakasala? So it simply means na lahat tayo ay slave to sin by nature. Tangalam nating ang lahat ay nagkakasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa likas nating kakayahang, hindi natin kayang hindi magkasala. Yun ang pinakaano dito logic. Hindi natin kayang hindi magkasala. Sabi nga sa Job, na yun yung nakagisnan na natin na siyang sinasapamuhay natin. No? Hindi lang basta nakita natin sa mga tao. No? Kaya yung mga bata, kung mapapansin ninyo, no? Ano doon tayo sa pag-guide sa kanila. Pero yung sin, makikita nyo yan naturally, no, na may express nila. Kahit di mo turuan ng kasamaan yan, gagawa ng kasamaan yan. No, ang kailangan mo ituro sa kanila is kabutihan. Diba? That's how sinful man is. No? Mula pa nung siya ay bata pa. Okay? So, tuloy tayo. Subalit, no, ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay ang pumuksa, no, sa dominion of Satan, sa paghahari ni Satanas, sa bawat mananampalataya, at ganoon din ang paghahari ng kasalanan. Gaya ng nakasulat sa Colossus chapter 2 verse 15. He disarmed the rulers and authorities. Okay? And sa pamamagitan ng death and resurrection ni Christ, gaano to ka-valuable, gaano to ka-precious, no? Dahil doon, no, ang mga mananampalataya ngayon ay nasa ilalim na ng paghahari ni Kristo, hindi sa puot ng Diyos. Okay? Colossians 1 verse 13, He has delivered us from the domain of darkness. Sabi rin ni John Calvin sa Institutes 2.16.11, Christ's death was not only a sacrifice but also a victory over Satan. Kaya kapag may Kristiyano, no, na pinaghaharian pa rin ng dyablo,
magtaka ka na. Diba? So dapat ang nakikita, ang displayed sa atin is that Christ reigns in us. Okay? So tunay nga na ginapi ni Kristo ang dyablo, ang kamatayan at ang kapangyarihan nito sa bawat mananampalataya. At dahil tayo ay tinubos si Kristo sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo, at ginapi niya na ang kapangyarihan ng dyablo at kasalanan o kamatayan. Ito ang magdudulot sa atin ng kapanatagan na hindi na muling babagsak ang puot ng Diyos sa ating mga mananampalataya. At dahil sa katiyahang ito, mahayag din sa atin yung ating subpoint na pang-apat, na tayo ay secured in Christ. Bakit tayo may comfort in life and in death? Because we are secured in Christ. Sabi doon sa answer 1, doon pa rin tayo sa question and answer 1, iniingatan niya rin ako sa paraan kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit, walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Tunay na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. So, ano naman ang pinupunto sa atin ng section na ito? Na tayo ay kept secure in God's providence. Sa anuman yung situation natin na na-experience, still tayo ay kept secured in God's providence. So, matatalakay natin dito is the doctrine of God's providence. Providence means that God actively sustains, governs, and directs all things according to His will. Okay? So, walang makakaalis sa kanyang kamay. Okay? It's either kamay na mapagpala o kamay na punong-puno ng puot. Dalawa lang naman yun eh. Okay? So, at ito ay naiiba sa luck or chance. Sino naniniwala sa swerte? Baka malasing kayo. Okay? Ito ay naiiba sa luck or chance. Kung kayo naniniwala pa rin dito, it means na you reject yung attribute ng Diyos. Na He is all-knowing, He is all-powerful. Diba? He is always present, and most especially, you neglect His decretive will. Okay? So, God's control is personal and purposeful. Hindi lang siya basta nag-decide, then wala naman yung purpose. Okay, lahat ng kanyang ginawa, yan ay para sa ikabubuti ng lahat ng tao. So, walang bagay ang hindi nagmula sa decretive will ng Diyos. Amen? Mabuti man o masama, lahat yan ay nagmula sa decretive will ng Diyos. Either good or bad, it is God who permits those things to happen, which eventually will display His glory according to His will. Alam niyo, ang Diyos, hindi naman nadadagdagan yung glory niya. Well, in fact, kailangan niya lang i-express yun through His attributes for us to understand kahit yung katiting lang na kanyang kaluwalhatian. Okay? So, ang pagkakaunawa ng lahat ng bagay ay ordained by God. Ang siya mag-uudyok sa bawat mananampalataya na sumandig sa providential care ng Diyos even in suffering. Not just in suffering din, ganoon din naman sa ating kasaganahan. Okay? Sacarius Ursinus says, discomfort consists in the assurance that nothing happens to us without the direction and control of our Heavenly Father, who orders all things for our good. Sabi rin sa John chapter 10, verse 28 to 29, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Gaano tayo ka-secure? Makikita rin natin na maging si Kristo sa ating binasa, ine-emphasize niya ang security ng bawat believer mula sa kanyang kamay, and it carries the idea na ang ating salvation and perseverance, ito ay nakadepende sa katapatan ng Diyos, hindi sa sarili nating lakas. Okay? Bakit tayo nagpa-persevere? Patuloy na nagpa-persevere. Bakit hindi nawawala yung ating salvation? Hindi sa ating katapatan sa Diyos, kundi sa katapatan mismo ng Diyos sa atin. Okay? So makikita din natin sa tekstong ito na 2 beses binanggit ni Kristo ang no one
will snatch them. And it reflects an unbreakable divine protection. Na siyang magsisilbing powerful assurance para sa mga nag-i-struggle sa kanilang doubts and fear. Do not forget, walang makapaghihiwalay sa inyo sa Diyos. Okay? For instance, nung tayo'y toddler pa lamang, just to give an example, tinuturuan tayo at the same time ginagabayan ng ating mga magulang sa paglalakad gamit ang kanilang mga kamay, di ba? And we feel, it makes us feel na tayo ay secure. We have faith na hindi tayo mapapahamak kasi hawak tayo ng ating mga magulang. Madapaman, madapaman tayo, subalit muli tayong ibabangon ng ating mga magulang at paghihilumin ng ating mga sugat. At patuloy nagagabayan hanggang ito'y maperpekto na natin yung ating paglalakad. Katulad ng ating illustration, our security depends on God's grip. And we know that He is all-powerful and faithful to us. Patuloy niya tayong gagabayan until we attain our completeness in Christ. So, ayun yung isa sa mga pinagpapasalamat natin, ng isang buong taon nagdaan itong mga nakaraan, When we celebrate the New Year, it's not about the celebration na dahil sa mga handaan or gift giving and etc. But instead, we celebrate the faithfulness of God. And now that we understand that our comfort comes from belonging to Christ, the next question is, how should we respond sa katotohanan ito? The Catechism teaches that true comfort leads to gratitude and obedience. Kaya yung ating second main point, ang katugunan sa kaaliwan o yung comfort, living in gratitude. Sabi sa Heidelberg Catechism Question and Answer 2, ano ang dapat mong malaman upang makapamuhay ka at mamatay sa kagalakan ng kalakasan at kaginhawaang ito? 3 bagay, sabi diyan. Una, gaano kaluba ang aking mga kasalanan at ang aking pagdurusa? Pangalawa, kung paano ako iniligtas mula sa aking mga kasalanan at pagdurusa? Pangatlo, kung paano ako dapat magpasalamat sa Diyos na nagligtas sa akin. Ito yung tinatawag natin na guilt, grace, gratitude. Pag-aaralan natin ito sa pamamagitan ng ating mga 3 subpoints. Una, yung guilt o ang pagkilala sa ating higit na kailangan. Ano yon? Ang grasya ng Diyos. So, makikita natin dito yung una kung gaano kaluba ang aking mga kasalanan at ang aking pagdurusa. So, it speaks about the total depravity. At ano yung need natin? Yung justification. Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ang law, it reveals our sin and even yung ating inability to save ourselves. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 20, walang taong mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Okay? So walang masasave just by following the commandments of God. Humanity is totally depraved. Bagamat nagagawa nila yung command ng Diyos, it is for their own sinful pleasure. Okay? Meaning, sin has corrupted every part of our being. Basahin niyo yung Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Chapter 2 verse 1 to 3. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng makapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. In our nature. In our sinful state, tayo ay object ng God's wrath.
Okay? So we must understand, no, na yung true comfort, it begins with recognizing our guilt before God. Dahil di ka na magkakaroon ng comfort, no, kung ang sandigan mo yung sarili mong lakas, na umaasa ka sa sarili mong kabutihan. Okay? Bakit kaya? Because we often fail. No? Kaya wala tayong maaasahan even in ourselves. So, and without acknowledging our sinfulness, hindi natin maintindihan ang pangangailangan natin maging ang kahalagahan ng kaligtasang buhat ni Kristo. So the law functions as a mirror. Salamin natin ang kautusan ng Diyos. Again, upang ipakita kung gaano tayo kamakasalanan. Bakit? On our own, hindi naman natin alam kung gaano kagrabe yung ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Diba? Ito ang nagpapakita sa atin, no, kung gaano tayo nag-fall short before God. At kung gaano tayo ka-in need sa divine grace of God. Like for example, nasa ibang bansa ka, hindi mo alam na bawal pala mag-loiter o loitering. No? Not until na may magsabi sa iyong bawal. Pero does it mean na yung ignorance mo ay makapaglalayo sa iyo sa penalty? No. You still need to pay. No? Same also sa ipinapakita sa atin ng batas ng Diyos. Okay? So, yan ang reason kung gaano, no, kahalaga na yung ating understanding at yung pangangailangan natin, no, sa grace ng Diyos. Pangalawa, grace. Matapos natin makita kung gaano tayo, kumbaga, nangangailangan ng grasya ng Diyos, talakayin naman natin yung grace, no? Ano yung grace? Yung pagtitiwala sa pagtutubos ni Kristo. Question and answer 2. Anong dapat mong malaman upang makapamuhay ka at mamatay sa kagalakan ng kalakasan at kaginawang ito? 3 bagay. Yung ikalawa dyan, kung paano ako iniligtas mula sa aking mga kasalanan at pagdurusa. Paano niligtas? So, yung statement na ito, it means, no, na even Zacchaeus Ursinus, he admits, no, na he's a sinner, no, at meron siyang struggle dito. And Efeso chapter 2 verse 8 to 9 sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. So, ang sapin dito is justification and assurance of salvation. Yung Christ atonement, it fully satisfies God's justice, gaya ng nabanggit natin kanina. Malinaw yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. No, nang itinuring na makasalanan si Kristo upang tayo ay ituring din na matuwid. Okay? Yung tinatawag natin na doctrine of double imputation o imputation of righteousness and sin. So, sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay ng matuwid at pagiging masunurin sa Ama at sa kanyang kamatayan sa krus, tayo nga ay itinuring ng Diyos na matuwid. That's the reason kung bakit hindi siya dumating, no, noong Biyernes Santo. Kung bakit kailangan niya mamuhay ng 33 years sa kanyang earthly journey. So that no maipamuhay niya kung ano yung buhay na i-impute niya sa atin. For us to be credited not just as a saved person but also a righteous one. Okay? Again, not on ourselves but through Christ. So salvation is a gift of grace. Hindi something, no, na kaya nating i-earn by good works or merit. At dahil sa finished work ni Christ, tayong mga mananampalataya ay pinalaya na sa guilt and condemnation. We must also understand that the true comfort comes from knowing that our sins are fully forgiven and we are accepted by God. Hindi pinatawad partially, kundi fully forgiven. We have comfort dahil alam nating ipinagkasundo na tayo ni Kristo sa Ama. At ang poot ng Diyos ay hindi na muling ipararanas sa atin magpakailanman. Okay? Lastly, the gratitude, yung responding with joyful obedience.
So sabi rito, ikatlo, kung paano ako dapat magpasalamat sa Diyos na nagligtas sa akin. Ito ba ay, sa pamamagitan ng salita? Even yung mga unbeliever, they thank God. Madalas pa nga ng post ng mga tito-tita nyo, yung kanta ni Don Moen na Thank You Lord. Diba sa story, no? Pero, gaano yung weight, no? Yung weight nun, gaano kabigat yung pasasalamat natin sa Diyos? Not until na dumating yung time na maranasan natin and even no, ipaunawa sa atin ng Diyos kung paano niya tayo niligtas. Okay? Romans chapter 12 verse 1, in view of God's mercy. Sabi diyan, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So, it speaks about sanctification and good works. Ang sanctification, ito ay divine work ng Holy Spirit. Again, hindi lang basta human responsibility, kundi divine work, no? Ito yung evident na divine work, no, ng Holy Spirit in transforming believers. So, ang good works ay hindi means, no, ng pag-earn ng salvation, kundi response. No, response lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Ito ang tinutukoy ni Santiago, no, sa James chapter 2 verse 17. Sabi niya doon, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So hindi siya contradicting sa Ephesians chapter 2 verse 8. Bakit? Kasi ito yung fruit, not the cause, no? Ito yung result, hindi yung cause, no, ng salvation. Okay? So, dapat natin maunawaan na ang pagtugon sa grace ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ay hindi maituturing na legalism. Sa halip, ito ay joyful obedience. No, kasi kung, ito yung danger kapag nakita natin, hindi na pala kailangan sumunod, saan tayo patungo? Antinomianism. Tayo ngayon ay against na sa law, hindi na tayo susunod sa law. Ang question, even nga sa ating government, merong law. How about, no, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Okay? So, ito ay, again, joyful obedience. Nagiging legalism lamang ito, no, sa mga taong hindi naunawaan ng kanilang great need sa finished work ni Christ. True gratitude results in a life of worship, service, and holiness. Ang ating pasasalamat sa Diyos ay dapat na mai-express sa ating daily obedience and acts of love towards others, no? Katulad ng kung paano tayo rin inibig ng Diyos. We love because He first loved us. Okay? So sabi rin ni Sacarius Ursinus, we do good works not that we may merit benefits. Hindi para may makamtan tayo, but that we may express our gratitude to God. Okay? Kaya tayo ngayon ay dadako na sa practical implications. Which is ang una is daily confidence in Christ's ownership o yung union with Christ and identity in Him. Dahil tayo ay pag-aari na ni Kristo, no? We can now live free from sin o free from fear and insecurity. Hindi na tayo matatakot kung ano man yung dumating na balita, no? Ilang beses na ba sinabi na end of the world na? And katulad nga niyan, no, makikita natin ito, no, na makapagbibigay sa atin ng higit, no, na kagalakan na indeed mamimit na natin yung ating Savior. Okay? So we must find our identity in Christ, not worldly success. Though it is beneficial, no, na magkaroon tayo, no, ng pagpapalang pisikal, but it is not kumbaga katulad kung gaano ka-essential ang spiritual life natin, yung identity natin in Christ. So stop measuring our worth by achievements, wealth, or approval from others. Dahil ang true value ng bawat Kristiyano ay ang ating belonging kay Christ. Basahin natin Galatians 2 verse 20.
Sabi rito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, we see, no? Now, we must also face challenges with faith. Kasi alam natin na ito hindi natin isinasapamuhay na sa pamamagitan ng ating sariling karunungan, no? Ng sariling pamamaraan, ng principles, kundi sa pamamagitan, no, ng pamumuhay natin na sumusunod sa steps ng ating Panginoon. And when difficulties arise, it reminds us na dapat maipaalala natin, no, sa ating mga sarili na tayo ay securely held by Christ. At walang makapangyarihan o makapaghihiwalay sa atin kung sino man na may kapangyarihan, no, yan man ay nasa langit, nasa impyerno, o rulers of this world, na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay? So we must also start each day by surrendering to Christ's Lordship. We must pray each morning, no, sa ating paggising at i-dedicate natin ang ating actions, decisions, relationships to God's glory. Okay? Kaya yung sinasabi na whether we eat or drink, kung ano man yung ating gawin, do it for the glory of God. Secondly, living in the freedom of grace. So, justification and assurance of salvation. Since tayo ay justified na by faith, we don't have to live under guilt and condemnation, gaya na nabanggit natin kanina. We must reject guilt and condemnation. Kapag tayo ay natutokso na manahan o magpatuloy sa ating past sins, remember that Christ has fully paid for them. You are forgiven and accepted in Him. Wala nang dahilan pa para bumalik ka sa dati mang walang kwentang pamumuhay. Okay? Dahil binili ka na, no, sa pinakamahalagang dugo, ang dugo ni Kristo. So we must also extend grace and forgiveness to others, katulad ng kung paano tayo pinatawad ng Diyos. We must practice forgiveness in our relationships, and we must not hold grudges. We must also nourish our faith through scripture and prayer, through regular reflection sa grace ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagme-meditate sa kanyang mga pangako, at pananalangin na patuloy na i-develop ang obedient heart ng bawat mananampalataya. Pangatlo is trusting in God's providence. Believers can trust God's control over all circumstances, even in suffering. Wala tayo bang masasandigan kundi ang Diyos? No? We are to always meditate on God's sovereignty when facing trials. Instead na mag-react, no, with fear or frustration sa ating mga na-experience, sa daan natin na kumikilos ang Diyos sa lahat ng bagay. At walang pangyayari ang nagaganap na hindi sanhi ng kalooban ng Diyos. It is all for our good and a display of His glory. So we must also replace anxiety with prayer. When you feel overwhelmed, bring your concerns to God instead of worrying and trying to solve things apart from God. Remember, no, tandaan ninyo that God is sovereign and you are not. Ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, kataas-taas ang Diyos, may hawak ng langit at lupa, naglikha ng langit at lupa, lahat ng bagay na nakikita ninyo. No? Siya ay sovereign, ikaw hindi. So therefore, we can fully trust Him. Okay? So, sa pang-apat, no, responding to grace with obedience. Gratitude for salvation should lead to joyful obedience and service. We must worship God daily, no? Dahil ang pananambahan sa Diyos is not only a Sunday event. It is a lifetime or lifestyle of every believer.
So spend time in prayer and scripture, not as a duty, but as a response of love and gratitude for His grace. We must serve others in love, use your gifts, time, and resources to help those in need, both within your church and in your community. So kung paanong iginawad sa atin ng Diyos, no, yung kanyang providential care, let us reflect it to others using the blessings that God also gave us. We must pursue holiness out of love, not out of fear of judgment, no? Hindi tayo sumusunod, no, sa Diyos dahil takot tayo maparusahan, kundi tayo sumusunod because yung fear natin, it speaks about the relational fear. We are to develop our relational fear by striving to obey God's commands, not to earn His favor, but because you delight in pleasing Him. So ang closing challenge din natin dito, mga kapatid, no, hindi lang dapat tayo nag-aaral. No? Dapat i-memorize din natin yung mga tinatalakay natin. Take time to meditate, no, yung Lord's Day 1. Pag-aralan nyo yung Lord's Day 1. No? Pwede kong i-provide kung wala pa kayong copy or soft copy ng ating mga pinag-aaralan sa Sunday School. So that mas lalo yung manamnam, yung ating mga napag-aaralan. Write a personal prayer, thanking God for His comfort. So that talagang mas tumatak sa atin yung ating kino-confess every Sunday. Okay? So let us pray, mga kapatid. Aming Diyos, aming Amang nasa langit, salamat po, O Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayong umaga. Salamat po sa bagong taon, Panginoon, muli na mawi-witness namin, Panginoon, ang inyong katapatan sa bawat isa. Salamat po sa patuloy na paggawad ng inyong kahabagan sa bawat isa, despite our shortcomings, despite our sinful acts, O God, muli pinakita niyo pa rin po sa amin, O God, ang inyong kahabagan. Sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang pasasalamat, Panginoon, sa assurance na ipinagkaloob niyo sa amin, na indeed we belong to Christ, at walang makapaghihiwalay sa amin sa kanyang kamay, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, and we also pray for strength na kami po ay patuloy na magtiwala sa kanyang kakayahan, sa kanya, sa aming Panginoong Jesucristo, at hindi sa aming sariling kakayahan. And also we pray na give us also strength to turn away from our sins and to live in gratitude towards you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. And may you be glorified, O God, sa aming pong pananambahan as we celebrate Lord's Day 1 in 2025, O God. Salamat po, Panginoon. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.